Si Jeonabel, isang matalino at simpleng babae na nakasalamin, ay naglalakad sa makitid na kalsada ng Paris. Papunta siya sa isang importanteng interview para sa isang prehisteryosong kumpanya ng turismo. Ngunit habang siya ay papalapit sa opisina, napansin niyang tila may kakaiba. Ang mga tao sa paligid ay pawang nag-uusap tungkol sa kanya. Nilingon niya sila, ngunit biglang huminto ang bulong-bulungan. Inilingon niya ang kanyang sarili at sinabing baka dala lang ito ng kaba. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng mabait na receptionist at inakay siya sa meeting room. Ngunit habang nag-aantay sa interview, naramdaman niyang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng kortina. Tila naririnig niya ang mga boses. Malabo ngunit pamilyar. Hindi ka nila tatanggapin. Bulong ng isang tinig. Tumayo si Jeonabel. Sinusubukang i-focus ang sarili. Alam niyang hindi ito totoo, pero ang mga boses ay tila lumalakas. Sa gitna ng tensyon, isa sa mga panelist ay tumayo at humawak sa kanyang balikat. Jeonabel, ani nito. Mahina ngunit maamong tono. Hindi sila totoo. Biglang bumalik sa kanya ang mga alaala, ang mga doktor, ang mga gamot, at ang mga taon na pakikipaka sa sakit. Hindi ito ang unang beses na naranasan niya ito. Sino po nga ako? Ano pa na po ang karamdaman ng sakit? Dito ka niya, ang karamdaman niya. Si Jonathan po ay nakaranas ng sakit. Pagkawagin ang espiritu ko. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin niya, nararanasan niya nagagawa niya isang bagay na hindi naman talaga nagagawa. Ibrahim, magkakaroon mo siya ako. Tumayo siya at nabigla sa mga katagang sinambit ng doktor. Hindi niya lubos na inakala na hahantong sa ganong sitwasyon ng kanyang anak. Bawat araw ay mas lumala ang kondisyon ni Jeonabel. Minsan nakala niya siya ay mayroong nakilalang lalaki na siyang nagpatibok sa puso nito. Higit na ipinauunawa sa kanya ng magulang niya ang kanyang sitwasyon, ngunit mayroon siyang tumatanggi. Sana, okay lang po. Kasi baka medyo okay. Hindi ako baliw, okay ba? Hindi ako baliw. Totoo siya. Totoo lahat ng nararamdaman ko. Nagmamahalan kami dalawa. Ano? Wala naman ako sinasabi na baliw ka. Wala naman kami sinasabi na baliw ka. Gusto nyo namin ipaalam sa'yo kung ano na naging komunidad. Hindi nyo alam ang nararamdaman ko. Naibigay nyo yung kasiyahan na kahit kailan hindi nyo naman naibigay sa akin. Na kailan ko mga mapagtanto na hindi nga siya totoo. Totoo sila! Hindi nyo ba sila nakikita? Hindi nga siya totoo, anak. Totoo sila ba? Dahil sa sitwasyon niya, hindi na nakayanan ng kanyang pamilya ang pangyayari at ang pangungatya ng tao kay Jeonabel. Tuluyan na siyang inabandona ng kanyang pamilya sa mental hospital.